Alam mo ba na kahit may isang hulog ka lang sa iyong monthly contribution sa SSS ay meron kang matatanggap na benepisyo? Ano ang benepisyong ito at magkano naman ang pwede mong matanggap? But I just want to remind you na hindi po ako SSS affiliate. I just see this sa kanilang live at na nakuhan ko ng information na ito ay beneficial sa lahat ng aking mga viewers, lalong-lalo na sa mga SSS members. Dahil when it comes to SSS concerns and uploads or information, there's a lot of people watching this, and I just want to use this platform also to inform other people and to be enlightened po sa lahat ng mga bagay na dapat nilang matutunan patungkol sa benefits na maririnig nila ngayon. But bago natin pag-usapan ng content na ito, hayaan nyo muna magpapakilala ko sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza-Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video ko ito. Mag-comment ka if may katanungan ka. Or kung nagustuhan mo ang vlog ko na ito, mag-comment ka ng appreciation comment there. At also, kung may kakilala ka na hindi pa alam ang ganitong benefits, i-share mo na itong video sa kanila. At kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito mag-grow, just help me by just subscribing it. At kung nais mo na makapanood pa ng mga more informative contents kagaya nito, i-bell notification man na. At samahan mo ako hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video ko ito. Kung ikaw ay handa na, halina't samahan mo ako. Noong February 21, 2024, may naganap na stakeholders forum doon sa Zamboanga. At ang forum na iyon ay tinatakel, ina-address ang lahat ng concerns ng mga SSS member. At saka, sa isa sa mga participant doon, nagpasalamat sa SSS dahil merong benefit silang nakuha bilang isang member ng SSS. Ating panoorin. I only paid once. That was long ago. When I go to the SSS information, I asked for this information. His name was there, but we just paid only once. So we got his burial. Salamat! The SSS. Diba? Diba? So the story behind that pasalamat at testimonya ng babae na napakinggan natin is may iroon silang kasamahan sa bahay na namatay. And they found out na yung namatay pala ay miyembro sa SSS. So ginawa nila, pumunta sila sa SSS at napagkalaman nila na nakahulog lang iyon ng isang buwang kontribusyon sa SSS. At saka mayroon sila nakuhang benepisyo. So ano ba ang tawag sa benepisyong iyon na nakuha nila noon sa namatay na miyembro sa SSS? Ang tawag po doon is death benefit or funeral benefit. Sir, magkano ba yung pwedeng makuha sa death benefit or funeral benefit? So, kung sa funeral benefit, kung ang miyembro ng namatay is nakahulog siya ng 1 to 35 months. So, pwede siya makatanggap ng amount na 12,000 to 20,000 pesos. It really depends kung magkano yung nahulog niya na contribution sa SSS. Pero kung ikaw ay nakapaghulog ng 36 months or more, so you are getting maximum of 60,000 pesos. But it really depends kung magkano yung inihulog mo na monthly contribution sa SSS. And back to our topic, yun, napapasalamat sila dahil may nakuha silang benepisyo. And I am not really encouraging you na gawin nyo din na isang buwan lang na paghulog ng monthly contribution tapos wag na, wala na lahat. Kasi sasabi ng babae na ang tagal ng panahon na naging miyembro siya at hindi nabayaran ang contribution niya sa SSS pero may natanggap pa din. So baka sa pagtingin nyo sa video na ito, baka maging avenue ito upang magpamiyembro kayo at magbabayad lang kayo ng isang buwan dahil alam nyo na meron kayong makukuha at matatanggap na benepisyo sa SSS. No, no, no. Huwag niyo pong gawin iyon. Dahil kung gusto natin talaga na mas malaki pa ang makuha natin na benefits or makuha sa mga beneficiarying benefits, so lakihan natin. So, ipot sa ating mindset ba na mag-savings tayo, mag-save tayo doon sa
sa SSS. Nang sa gayon, pagkarating ng panahon, because alam natin that life is, or death is inevitable, hindi siya mapipigilan talaga. So, ready na lahat, hindi mo problema yung mga taong maiwanan mo, okay? So, ayun, if you want to be part of the SSS member, so pwede, no? Para naman kung gusto mo mag self-employed, pwede. Kung employed, pwede. At kung ano yung kaya mong gawin, no, para maging miyembro ka sa SSS. So I once a member of SSS, no, last 2016, 2017 na yan. Member ako that time kasi mayroon akong job and nagbigay sila sa akin ng SS number. Kasi yung minsan, may paraan din kung paano ka makakuha ng SS number. Pwedeng sa online, pwedeng sa physical office ng SSS, or yung employer mismo yung kukuha. So sa akin parang ako mismo yung nakuha pala sa SSS doon sa branch ng SS namin. And then mas madali lang po yung process ng pagkuha ng SS number, no, pwede online. So kung gusto pong manood, nakagawa ako ng online na tutorial kung paano ang prosesong iyon. And yun nga, sa naganap na noong February 21 na forum, so marami ang mga nakakuha ng ideya na once you're a member, kahit na matagal ka na hindi nakapagbayad, as long as meron ka nahulog, meron ka talagang makukuha na benepisyo. Pero don't do that, ha. So I am reminding you, okay? So sir, paano ba kunin ang ganyang benepisyo? You can also do it sa online. Nakagawa na din ako ng vlog patungkol sa funeral benefit, kung paano siya i-claim. Pwede siya i-claim at i-process online. Sundin mo lang ang process na ginawa ko, yung nasa vlog. So ito po yung mukha ng aking vlog. So you can watch that and know the step-by-step process para din ma-claim nyo na ang kung sino din nandoon din kung sino yung mag-claim, ano yung mga documents na pwedeng dalhin para sa pag-claim. So what I mean, sa pag-upload din sa kung sa online ka magpo-process, nandun na, at ano ba yung banks na pwedeng ilagay sa pag-claim. So nandoon na nakalatag na lahat, or naibigay ko na lahat ng pangailangan mo sa pag-claim ng benepisyong ito. And kahit miyembro ka noong unang panahon, like kung kailan nagsimula ang SSS for 1990s, 2000s, 2010, 2020, ayun. So baka isa sa mga rason kung bakit hindi nakapagpatuloy sa paghulog ng kanilang monthly contribution is yung loans, no? Minsan yung ang saya kapag meron kayong nakuha na pera sa SSS, yun kasi yung loan. At saka minsan nakapagod na magbayad, no? Yun kasi human nature. Kapag mahirapan tayo magbayad, no? E minsan napabayaan na natin ang ating monthly contribution at isipin natin, ay wala na, tapos na yung kontrata ko sa SSS, wala na yung ko dahil hindi na ako nakapagbayad ng ilang buwan, ilang taon, ilang dekada na. Baka wala na yung data ko, hindi na nila ma-trace ang record. But you are very wrong. Dahil makikita po ang inyong pangalan ang tawag sa SSS, once you're a member, always a member. No, hindi ka makakalimutan. Hindi ka makalimutan, pati yung loan mo, hindi malilimutan. Palaging nandiyan, ipapaalam sa inyo. And no, if now you realize na ay tama nga pala na sa video na ito ay nakatulong sa akin na ma-awaken ako na hindi pala mawawala yung record ko sa SSS. So it's time to continue, no? Ipa-activate nyo or ipagpatuloy nyo ang inyong SSS dahil naman para sa mga benepisyo sa pagdating ng panahon. Dahil hindi natin alam kung kailan ang tamang panahon na tayo ay mawalay dito sa mundong ibabaw. So it's time to really
punta sa SSS branch at magpakonsulta kung ano yung dapat mong gawin when it comes to your accounts, ano ba yung step-by-step process para maging activated ulit ang inyong accounts. O ayun. At you can also ask some tellers kasi nagbibigay naman sila ng tamang impormasyon patungkol sa concerns ninyo when it comes to that, no? And I hope na ang video na ito ay clear para makuha kayo ng aral patungkol sa benepisyong pwede nyo makuha once you are a member sa SSS. At isa pa sa isisingit ko dito sa video ko ito is sa mga nagtatanong po sa ID application sa SSS, as of this moment po, still suspended pa rin po ang application. So, hindi pa po na ibalik, and also siguro ipagpatuloy nila na gawin yung universal ID, yung PhilSys or yung national ID natin na kinuha. So sa mga hindi pa nakatanggap ng kanilang national ID, you can recheck or pwede nyo puntahan ang pinakamalapit na barangay sa inyo, or you can also track that online kung ano na ba yung status sa inyong SSS, national ID. And also din, sa akin kasi, nagpa-ID ako sa SSS last 2020 ata, kung ma-remember ko pa. And until now, hindi pa rin nabigay sa akin. So, it's very matagal na. It's very matagal na, no, na hindi ko makuha yung ID ko sa SSS kasi isa din yun sa mga pinaka primary ID na gusto kong gamitin kasi as of this moment I have secondary IDs and I have only a few primary IDs na pwede kong magamit sa lahat ng mga transactions, no? So siguro in the right time na darating iyon kasi as of this moment ang dumating ang aking national ID. Dumating na yung aking national ID at yun, nasama ko nga yun sa vlogs ko, diba? So nakita nyo naman yung vlogs ko doon. And I hope na clear yung info when it comes to sa benefit na makuha nyo, yung sinabi ko kanina, good news, and also clear din sa inyo sa when it comes to ID application na wala pa talaga. And also sa postal ID, still suspended pa rin po. So sad to say, napakaraming mga agencies na suspended. Yun pa naman yung pinaka-importanting bagay, lalo na sa mga job seekers. Oo, importante talaga yung IDs kasi hinahanapan talaga sa mga kumpanya, hinahanapan sa mga employer, or kung ikaw mismo mag-transact ka, hinahanapan ka ng mga primary IDs. Oo, so mahirap na, lalo na sa pagdating na sa ganitong edad, sa ganyan na edad. So mababiyembro na tayo sa SSS, sa PhilHealth, sa kahit saan, no? As long as magbigay sa atin ng benepisyo or magkahulog tayo ng ating contribution. And I hope that is clear to you. And this is me, Ruel Mendoza Tanyo, saying bye-bye and see you again next time sa aking vlog.